natin ang mga problema nyo. One barangay at a time. Ngayong umaga, Mister na Pabling. Maliban sa girl lovers, may lover pang bading? Simula nung nagsama kami talagang papaero na siya. Maraming siguro, hindi ko kaya bilangin. Kasi mo, kumari ko, kinakalantari na rin po niya. Wala akong pakalo, katabit lang ako ni Mon. Kasi mahal niya ako. Pambihira talaga tong si Kuya. Kumakaliwa na sa ibang babae, pati Becky di pinatawad. Hindi ko siya niligawan, hindi niya ako niligawan, pero parehas kami nagmamahalan. Darating siguro yung punto na yon, pambababae niya, hindi ko na kayang murain pa. Hanggang namatay, paglalaban ko siya. Hindi ako papayag na bitawan niya ako kasi alam ko mahal ko siya. Harapin natin at pag-usapan yan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to Face! San Andres, Malate, Manila. Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Mga taga San Andres! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako! Sana ang mga bisita magbate! Wala na sana ng labanan! Usapang maayos na lamang! Samahan niyo kami! Come on! Naku sadyang makulay ang magwalang buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Amidan, awayan at magkaya. Gusto mo bang makisusultanan ng kaibigan? Tawayan ay solusyon. Mga kababayan! Ano ang number one? Sinong inipin? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga Sausawero at Sausawera! Good morning! Isang ginang ang nanggagalaiti dahil daw ang kinakasama niya kahit madalas niyang mahuli, wala pa rin naman daw tigil sa pambababae. Ang tanong, sa babae nga lang ba nahuhumaling ang kanyang darling? Oh no, Hans! May naamoy ba kung naamoy mo? Naku, Chang, medyo kinabahan ako dyan. Mukhang may babakyuhin sa mga talak ngayong umagang ito. Hindi ba mga kasawsawan? Kaya naman, B1 at B2, be alerto, you two. At para bigyan ng makabuluhan at mas maipanunawa sa ating mga bisita ang mga bagay-bagay, makakasama pa rin natin, syempre pa, Attorney John Philip Reyes, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio tagapayo. Kaya naman, San Andres, Manila at buong Pilipinas, ano pang inaantay nyo? Let's make it a come on! Face to face na! Maraming beses na nga niyang nahuli ang kanyang kinakasama sa pambabaero nito, pero imbes na tumigil, patuloy pa rin daw ang pakikipagrelasyon nito sa iba. Abay, bakit naman kinakaya kaya ni Ate Jennifer Jane Medel? Pasok! Hi, Jennifer! Magandang umaga sa'yo. Hello po. Anong pangalan ng iyong kinakasama? Solomon Joquino po. Solomon! Gano'n na kayo katagal ni Solomon? 7 years na po. 7 years? Uy, matagal na. Opo. Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Wala pa po sa isip namin eh. Okay, may anak na kayo? Opo. Ilan? Mag-6 na taon na po. Isa pa lang po. Isa pa lang. Oho. Okay, kailan mo unang nahuli si Solomon sa pambababae? Matagal na po kasi siya. Pero nitong taon lang,
2012, January 10. Oh. Itong si Roma, dalawa po sila eh. Si Roma at si Lenlen. Yung Lenlen Dalawa po- ang nahuli mo. Opo. Okay, no mga dating nahuhuli mo, pa isa-isa lang. Opo. Kasi Bakit na, pinapatawad mo pa rin siya? Para lang po sa anak namin eh. Okay. Kasi po lalaki yung anak namin. Tapos iniisip ko, kung mawawala ng tatay yung anak ko, Oo. So, tinitiis mo yun? Opo. Malinaw ba yun sa kanya? opo, Okay. alam niya po yun. So, itong nahuli mo ulit ng January, pang ilan ang huli yun? Nasa ang alphabet ka na sa babae. Tapos na ba sa A, B? Parang bagyo, ah. Ang dami po kasi. Simula po talaga nagsama kami. Hindi mo na mabilang kung Hindi ilan? po. Likas na po kasi siyang babaero eh. Oh my! So ngayon, ito, nung January, dalawa. Opo. Roma at saka... Yung kumari ko po si Lenlen. nasa letter R at letter L na tayo. At kumare mo pa. Opo. Okay, paano nangyari yun? Ano po kasi, nagigib po siya ng timba sa poso. Sino? Tubig. Ito si Roma po. Okay. Naghanap siya Yan ang una mong nahuli? Opo. Okay. January 10 po yun. Ngayon, naghanap siya ng magbubuhat ng balde niya, papunta Aha. sa bahay nila. Ito yung ate Alma ko. Yung kapatid niya po yun, ni Solomon. Yung ate Alma ko, nakita sila, duman sila sa harap ni ate Alma. Aha. Ngayon po, pagharap nila, hindi siguro nila napansin na yung ate ko yung nakatayo. Dire-diretso sila sa bahay nila. Aha. Etong si Roma, lasing. Tapos po, sabi sa akin ni ate Alma, nakita ko Umiigib ng lasing, ha? Ang hirap nun. nagigib po siya sa poso. Oo nga, Kaya ang po hirap siya mag- oo. Kaya nga siya po naghanap ng ano eh, ng Na magbubuhat dahil nga lasing siya. Lasing na nga po Oo. siya eh. Oh, baka nga. Baka Oo. nga po. Tapos? Trip niya po yung asawa ko eh. Ha? Trip niya po talaga ang Trip asawa niya ko. talaga. Opo. Okay. Ngayon, Tapos? Etong sinundan ko sa loob ng bahay nila. Hindi nila nilak yung pintuan. Pagbukas ko, ayun na, doon, naka-body si Roma. So, syempre, nagulat si Solomon. Nakita ka. Oh. Nagrambulan kami doon. Nagrambulan kami sa loob ng bahay nila. Ilang araw naman matapos nun yung doon sa kumari mo? Ano po kasi yun eh, March 18 ko po kasi sila na nahuli nun eh. January yung kay Roma Roma. po. Ito namang sumunod, March na. Opo, Oh. March 18. Kumari So, ito pa. naman yung kumari mo. Paano mo naman sila nahuli? Yung ate ko pa rin po. Kasi nga po nagpapa-ending itong si Lenlen. Aha. Tapos, 10 piso, ang patama no, 600. Okay. Ay, kulang siya ng 100. Wala siyang pang-abono. Ano niya na lang? Pinang-abono niya doon. Bago na pala ang ano ngayon, ha? Resulta sa pa-ending. Ganun na ang binabayad. Makati po siya eh. Makati po talaga yan. So, paano mo nga rin nahuli? Si Alma rin ang nagsabi Opo, sa'yo si Ate Alma mismo nagsabi sa na akin. nagka-endingan si Solomon at si Marilyn. Lenlen po. Lenlen. Yung nura-unura Anong score daw, sabi ni Hans? 1-7 po. 1-7. Nahuli mo. Opo. Ano na naman ang sinabi ni Solomon? Solomon. Wala, hindi na kami nag-iimikan eh. Ayoko na siyang imikin. Oh. Ano na lang, pakikisama ko na lang para sa anak namin. Hindi ba parang agrabyado ka naman sa puntong yun? Bahala na po, para na lang talaga sa anak namin yung pagsasama namin eh. Okay. Gaano katotoo na nabalitaan ko na hindi pa doon nagtatapos kasi merong Nora Honor? Sino yun? Yun po, yung Lenlen na yun, yung malaking bangaw niya sa mukha niyan. Ah, kasi may nunal, kaya Opo. Nora Honor. Opo. Ah, kala ko si Ate Guy may kinalaman, nananahimik si Ate Guy, kinabahan ako. So si Mare mo gusto din, si Solomon. Ewan ko sa kanilang dalawa. Okay. Siguro talagang likas na talaga yung malandi ang kumari kong yan. So kayo ni Solomon, nagsasama pa rin? Nagsasama pa kami hanggang ngayon. Ay, naku Pero hindi Iha, naman mahal talaga na ang kami simento nililigan. para ipagawa kita ng monumento. Aba, ang tiyaga niya. Ay, bay, wala raw siya magagawa dahil talagang type daw siya ni Solomon. Bo? Eh ba, bakit mo naman siya type? Eto, sagutin mo nga, Romalis Roma Balbasina. Pasok! Sandali lang! Roma, ano naman ang nagustuhan mo
kayo ni Jennifer doon sa loob ng bahay at kasama mo si Solomon? Dito sa bahay namin. Sinong nagaya? Si Solomon, ikaw? Ikaw! Patay tayo! Siya kasi talagang nagyaya. So, ibig sabihin, type na talaga niya si Omon. Aba, ito naman si Omon, ang daling mayaya. Alamin naman natin kung paano nagkatapos-tapos itong si Romalis at si Omon sa pagbabalik po ng Face to Face. So, bakit ikaw yung kailangang magpakita ng motibo? Nainitan din po ako nung gabi na yun. Nainitan ka? Bakit hindi ka nagbukas sa electric fan? Wala pong nangyari, half body lang po, hanggang pababa. Ay, last body yun! Omon, Tama pa rin yun. sabi ko nga parang picture lang. Kayo naman direct meron palang half body ngayon. Hindi ba 1 by 1 ang nangyari? Hindi po. Hindi rin 2 by 2. Hindi rin po. Half body. Half body lang po. Taas, baba. Face dito sa TV5. Type nga daw kasi ni Roma si Omon dahil mabait siya. Ang tanong, sinamantala mo ang kabaitan na ito ni Solomon. Roma, diretsa ang tanong. Alam mo na may Jennifer. Apo. Siyempre, alam niya, kapitbahay ko siya eh. Alam mo na 7 taon na silang nagsasama. Opo. Alam mo na may anak. Opo. Ano nangyari? Nagustuhan ko kasi mo eh. Ay, gano'n na ba ngayon? Kapag ka may gusto, kahit na may masasagasaan tayo, okay lang? Okay lang po yun sa akin. Ah, okay lang. Talaga kasi ano ka eh. So, yung pagpapabuhat mo ng balde nung araw na yon, sinadya mo talaga. Pinlano mo yon. Opo. Nung araw na yon, magpakalasing o lasing-lasingan lang? Hindi po talaga po lasing ako nung nag-inom ako nun. Gano'ng katotoo na pagpasok nyo doon, ikaw ang unang nagpakita ng motibo? Totoo ba? Opo, nagubad po ako ng damit. Wala ka bang karelasyon? Wala ka bang boyfriend? May asawa po ako. Wala na po kami ng asawa ko, hiwalay na po kami ng asawa ko. Okay. So, bakit ikaw yung kailangang magpakita ng motibo? Nainitan din po ako nung gabi na yun. Nainitan ka? Bakit hindi ka nagbukas sa electric fan? O, di kaya ibinuhos mo yung balde ng tubig sa katawan mo nang nalamigan ka. Hindi, mas gusto kasi mo na lang yung anuin ko. Ang tanong, Roma, electric fan ba si Oman? Parang gano'n rin ako. Direct fan. Oh, siya ang nagbigay hangin sa'yo. Yung bang unang pagkakataon na nagkadaupang palad kayo ni Oman? Wala pong nangyari, half body lang po, hanggang pababa. Ay, last body yun! Omon, Tama pa rin yun. sabi ko nga parang picture lang. Kayo naman direct meron palang half body ngayon. Hindi ba 1 by 1 ang nangyari? Hindi po. Hindi rin 2 by 2. Hindi rin po. Half body. Half body lang po. Taas, baba. Hanggang baba. Iba't iba ang reaksyon ng mga kababaihan dito, Doktora. Paano nga ba kasi, Doktora, kung parang ang dating ay paulit-ulit na itong si Solomon, hindi na siya natututo by Gary V, sabi nga nila, paano ba malalaman ni Solomon na this time, seryoso na talaga si Jennifer doon sa kanyang sama ng loob at galit sa mga ginagawa niya? Unang-una, no, Chang, pag nakikita mong paulit-ulit na, tapos sasabihin mo na nagsasama na lang kayo para sa inyong anak, di ba parang ikaw na mismo bilang ama ang nagtuturo ng mali dun sa bata? Dahil nakikita kung sino-sino ang karelasyon eh. Eventually, yung 6 years old na yan, makikita bakit umiiyak ang kanyang nanay. Yun ang palagi itatanong eh. Hindi mo naman pa pwede sabihin na, anak, kaya ako umiiyak kasi yung tatay mo may iba. Siguro mas maigi, buksan mong maigi ang mata bilang isang babae, mas magagaling pa ang mga babae para dumiskarte pagdating dyan. Ito naman pong kay Roma na parang alam natin, moderno na ang panahon ngayon. Minsan nga, babae na ang nanliligaw. Pero iba nga nagsasabi, parang pagkaganon ang babae, hindi siniseryoso ng lalaki. Tama ba ako? Kasi mahina din ang loob ng lalaki pag babae na uuna. Ayan.
Paano nga naman daw kapag ka ang lalaki, ang babae ganyan, ang siyang nagpapakita ng motibo? Oh, Okay. Depende kasi yan kung ang sasabihin natin na kahit ang babae ang nangunguna, ang nagsiseduce, nasa lalaki talaga yan. Una-una, pag ikaw ay mabuting ama at mabuting asawa, may commitment ka, hindi mo gagawin yan kahit maghubad pa ng 10 babae dyan sa harapan mo. ayun. Ako nakinig mabuti. Doktora, si B1 at si B2, sa mga sinabi mong yun. Ako mga kasawsawan, eto na. Narinig natin na ang panig ng babaeng nagmamahal naman ng todo-todo at isang babaeng medyo naiinitan. Ano ba ang boto ninyo? Mga kasawsawan, karamihan sa inyo mga babae. Aba, ngayon parehong babae nagtutunggali na kanino ang inyong simpatsya. Doon nga ba sa nagmamahal at meron ng isang anak na pinapalaki? O doon sa naiinitan? Kaya, alam nyo na, parang planong magpalamig. Boto hands, go! Aba! Siyang ang kinakagulat ko, ha? Pati ang mga lalaki nating kasawsawan, puti rin ang itinaas. Ang ibig sabihin siguro nito, naku, Roma, pag ikaw ay naiinitan, bakit hindi mag-shower, mag-ice cream, o maghalo-halo? Yan ang ating boto hands. Naawa raw siya sa hipag dahil sa mga ginagawa ng kapatid niyang si Omon. Ang tanong, sinasabihan mo ba si Omon? Nandito po ang kanyang ate, si Alma Joquino. Pasok! Sandali lang! Sandali! Bitawan mo, ate! So ikaw ang nagkwento nung kay Roma. Apo. At ikaw din ang nagkwento noong kay Lynn. Apo. Ada po. So hindi nga lang yung si Roma ang nilusob ni Jennifer, may isa pa. Ito po, yung sinasabing may nunal. Si Erlinda Nora Honor Nepales. Pasok! Sandali lang! Sandali lang! Diretsahang tanong! Diretsahang tanong yun ni Jennifer. Okay, bakit naman tumaya lang ng ending si Omon, kinulang ka ng pambayad? Kulang po yung pambayad sa inyo. So ano pinangdagdag mo? Ako sa'yo! Sandali lang! Ano nga ba meron ang Omon na yun at nagkakagulo mga kababaihan na ito? Naku, kikilalanin natin si Omon the Lover Boy sa pagbabalik po ng pamilya at ng buong bansa ang Face to Face. Action worker lang yun! Yung may bibigay sa'yo yun! Alam mo ba? Tanging dito lang talaga sa palabas na ito, makikita mo ang mga iskabetse pa ang matatapang. Facebook sausawa na mga kapatid. Ann Basnillo. To the management of TV5 and the host and staff of Face to Face, congratulations! Napakalaking tulong ito sa mga may bahay at sa lahat ng mga taong may dinadalang pighati. This show is a big help. Marami tayong natututunang leksyon sa buhay na maaring maging daan sa isang matiwasay na pagsasama ng isang pamilya. Bagong talikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Now back to Face to Face dito sa TV5. Mainit nga po ang naging paghaharap ni na Jennifer at ang kanyang kumare na si Lenlen at nahirapan nga ho kami sa pag-awat. Ate Len,
Gaano na kayo katagal na magkumare ni Jennifer? Paano kayo naging magkumare? Ano ko po yung inaanak niya? Inaanak mo ang anak nila ni Omon. Palamukha mo! Kaya ang tanong ko, kung babalik na rin natin ang sitwasyon, ikaw si Jennifer at yung asawa mo ang inaswang niya, ano ang unang-una mong mararamdaman? So may kasabihan, bakit mo gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo? Sabi kasi nung wala na sila. Wala na sa babae na yan. So ang sinabi sa'yo ni Omon, hiwalay na sila ni Jennifer. Bakit ka naman naniwala? Sabi niya kasi hindi na sila kasama eh. Oo, hindi kami nagkasama. Ilang beses kayo nag-something ni Omon? Maraming beses na po. Ah, marami ng beses. So, hindi ito araw gabi-gabi. Diba? Masarap sa gabi. So, Len, Hindi pa sa gabi. Oo, dahil nakikita ka na ibang tao. Len, anong meron si Omon? Mabait po si Umon. Okay. Binibigyan ka ba niya ng pera? Binibigyan po niya ako. Binibigyan ka ng pera? Oh. Ano po, binibigyan po niya ako. Magkano binibigay sa'yo? Isang 500, isang 300. Ayos ka. 500? Isang 300. Ano ba trabaho ni Omon? Construction worker lang yun. Walang may bibigay sa'yo yun. Talaga, alam mo ba? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Asawa ko! Tanging dito lang talaga sa palabas na ito makikita mo, ang mga iskabetse pa ang matatapang. Parang binudbura ng sili. Ano naman ang karapatan mo kay Omon? Sila nga nagsasama. Anak, tignan ko lang kung hindi ka niya So, ibig mo sabihin, ilang mag-showta talaga kayo ni Omon? Gano'n na kayo katagal? Tagal na po, mga ano pa lang, buwan pa lang po. So, ibig ka sabihin, nung nahuli ka ni Jennifer, ipinagpatuloy mo pa rin at hindi ka naniwala na sila pa rin? Ha? Ano sabi niya sa akin? Baliw. Eh, hindi, nahuli na ka kayo eh. Ano? Sige, sa'yo na si Umon. Sandali lang. Lagot ka, Hans. Wala, happy kayo, di ba? Ano? Ikaw may sala. Ikaw ang nagsabi. Hindi ka, para ka, Magkatabi pa kayo, dalawa pa kami Kasi, Ano ngayon? Kapalampaano mo hindi, pero Len, alam mo bang naging sila din? Hindi ko po alam. O yun. Wala po akong alam. Oh no! Kayo na si Umon! Ang tanong, Len, mahal mo ba talaga si Oman o pera lang ni Oman? Hindi po, mahal ko po talaga si Umon. Oman pala. Promise. Promise po. Akin eh. Hoy, parang nanggigigil ang mga kasawsawan natin sa puti. Marami pa kayo gustong itanong? Komento? Go! Ako parang may mga umaapila dito sa likod ha. Ano ba ang gusto ninyong sabihin dyan? Ikaw! O sige. Ay, Chango, kung may kanunal si Ate Gay dyan, Judy Ann. Oh! Hoy, excuse me, based on my experiences, yung ganyang mga kabit, kahit na di kasal, dapat huwag kayong mangagaw. Masakit rin yan, syempre. Oh, kahit na hindi kagandahan yung mga asawa dyan, yung mga lalaki, huwag kayong mangangabit. Kapal! Kaya nga dapat, lalaki, isa lang. Kahit na hindi kami kagandahan, huwag kayong maghahanap ng iba. Isa lang. Ay, may isa na lang akong tanong. Show mo ba to? Yes! Ang galing ni ate. Salamat ha. Naku, attorney, eto ngayon ang gustong malaman ng ating mga kasawsawan. Sa 7 taon ng pagsasama na ito ni Jennifer at ni Omon, hindi man sila po kasal, para po bang, hindi ba ang lumalabas dito panloloko na at pang-aabuso dahil paulit-ulit na po itong ginagawa ni Solomon? Paano naman po pwedeng ipagtanggol ni Jennifer ang kanyang sarili gayong hindi po sila kasal? Siyang kahit hindi po kasal si Jennifer sa si Omon, hindi po nangangahulugan dito na wala na pong karapatan si Jennifer. Ano po? Meron po siyang karapatan laban sa pang-aabuso na binibigay ng ating Republic Act 9262.
o yung batas na nagpapataw ng kaparusahan sa mga pang-aabuso sa kababaihan. At ito nga po ay maaari nating maituring yung paulit-ulit po na pambababae ni Umon na pwede pong maituring na psychological abuse na kung saan ang babae ay nagsasuffer ng emotional abuse dahil po sa mga kalokohan at ginagawa po ng lalaki. Ito naman ang sinasabi kasi parang napakasakit para kay Jennifer na kumari pa niya ang gumawa ng ganito sa kanya at parang inagaw yung kanyang kinakasama ng 7 taon at nawala ng ama yung kanilang anak. Eh, paano naman po yun? Meron ba siyang pwedeng isang pangreklamo laban dito kay Lenlen? Ito rin po ang isa sa mga bagay na pinoprotektahan po ng ating Republic Act 9262 kasi hindi lang po ito pambabae, pati po yung bata, children, ay pwede rin po maging subject sa pang-aabuso. Ano po? Kaya po yung ginawa din po ni Umon na gano'n ay maaari din po itong pumatak sa emotional or psychological At abuse. pwedeng madamay doon si Lenlen. Maaari din po, Chang. Maaari din Oo, po. yun po ay may pagkakakulong. Opo, may pagkakakulong po ito na 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon o prisyon mayor na tinatawag po natin sa batas. Salamat, Attorney John. Ay, wag naman sanang umabot na kinailangan pang idemanda si Solomon para lang magtino siya at magtanda. Hindi ba? Pabayaan mo na lang siya. Gusto niya yan eh. This is it! Eto na ang oras na initay niyong lahat. Makikilala na natin si Solomon, ang apple of the eye ni na Roma at Lenlen na siyang kinakasama naman ni Jennifer. Narito po si Haring Solomon Jokino. Pasok! Kuya Omon! Totoo bang niyaya ka ni Roma? Opo. Nagkaroon ng something pero half body lang? Half body lang po talaga. Totoo naman ba na kayo ni Lenlen ay nahuli rin ni Jennifer dahil nagkakulangan sa pambayad sa ending? Opo. Ang ending, inaswang mo ang dalawang yan. Nagubad po siya sa harapan ka, landip to kayo po. Ano nga naman daw ang gagawin ni Kuya Solomon kung may naghubad na sa harap niya? Eh di magpikit ng mata. Magbabalik po ang face-to-face. Hindi naman po, bakla. Kaya tinukao na rin po siya. Kaya tinukao na rin po. Siya naman po nag-iya. Pwede ka tumanggi. Inaabot po. Si Roma, siya din ang nagaya. Siya rin po yung nagpahiwatig kasi po pinabuhat niya pa ako ng balde. Hindi sana nagbuhat ka lang ng balde tapos umalis ka na. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and Sinabi ni Kuya Solomon, ano pa nga naman daw ang magagawa niya? Eh, naghubad na nga raw sa harap niya. Kaya, ayun na. Hindi ka ba pwedeng tumanggi, Kuya Solomon? Lalaki lang po ako, ma'am. Hindi naman po, bakla. Kaya tinukao na rin po siya. Kaya tinukao na rin po. Siya naman po nag-iya. Pwede kang tumanggi. Pareho sila mapupusok eh. Wala po, inaabot po. Si Roma, siya din ang nagaya. Siya rin po yung nagpahiwatig kasi po pinabuhat niya pa ako ng balde. Hindi sana nagbuhat ka lang ng balde tapos umalis ka na. Narinig mo ba sinabi ni attorney? 6 hanggang 12 taon ang pagkakakulong. Opo, narinig ko po yung ano yun. Diba? So bakit mo pa ulit-ulit ginagawa kay Jennifer to? Hindi lang ito ang unang babaeng niloko mo siya. Bungangera din po. Alam mo ba, Omon, na nagtsatsaga si Jennifer na maging buo ang pamilya ninyo dahil sa sinasabi niyang siya daw kasi ay lumaki ng walang ama.
So tinitiis ka niya kasi ayaw niya na lumaki ang anak ninyo ng walang ama. Okay lang sa kanya, mawalan ng Pero ama alam mo yung kung anak niya. tutuusin, Solomon, mas okay nang wala. Kung ganyang ama ang ipapakilala sa anak mo, yan ba ang ipagmamalaki mo sa anak mo? Tanong ko. Hindi po. So, masaya ka na pinag-aawayan ka? Hindi po. So, nung nahuli kayo ni Jennifer, nitong si Lenlen, hindi pa rin kayo huminto dahil gabi-gabi kayo nakikita, di ba? Anong oras kayo nakikita? Mga 10, 11 ho. 10 to 11, magkasama kayo. Isa pang katanungan, Solomon, may kilala kang Trisha. Trisha ho. Ha? Opo. O, sino nga ba si Trisha sa buhay ni Omon? Siya na mismo ang tanungin natin. Narito, si Roelio Trisha Tuvera. Pasok! Naku, makipigilan! Sandali lang, Trisha. Lalaki ka pa rin naman. At babaeng mas maliit sa'yo yung hinablot mo. Wala po akong pakialam. Sino ka sa buhay ni Solomon? Jowa niya po ako. Jowa ka? Correct. Kailan pa? Nung March 30, naging kami. March? 30. Alam mo na kung sino maganda kabayo ka kasi. Correct. No. So, nauna ka kay Lenlen. Correct. March 18. Niligawan ka ba ni Solomon? Hindi po, nagkayayaan po kami ng inuman. Napadaan lang po ako sa lugar nila. Hindi, nagpaano siya, nagyaya siya ng inuman sa akin. Hindi, nagpainom ako. Nung matapos ng inuman, ayun, naganap na ang Sandali, kasi ang sinasabi, Trisha, gabi-gabi daw silang nagkikita ni Lenlen sa pagitan ng 10 to 11. Kayo? 9 po, napupunta siya sa bahay. 9? Opo. 9 to 10 kayo? Opo. Tapos 10 to 11, tapos doon sa'yo matutulog. Oo, doon siya matutulog. Overtime. Overtime sa bakla. At saka sa Marico. Overtime. Galing na. Ang tanong, Trisha, gabi-gabi rin ba kayo nagsa-something-something? Ay, hindi naman po. May galang naman po at respeto naman sa sarili ko. Katulad mo, last pag. Hindi, kasi ang kinakatakot ko dito, actually ang kinakabahan ako para kay Haring Solomon. May lakas ka pa ba? Meron po. Meron pa. Trisha, derecha ang tanong, nagbibigay ka ba ng pera kay Solomon? Opo. Magkano? 300 to 200 po. A day? A night? Hindi naman po. Every week? Opo. Pag pumupunta siya, nangangailangan siya, yun lang po ako nagbibigay sa kanya. At ang perang binibigay mo naman, Trisha, ang siyang binibigay mo, Solomon, kay Lenlen. Trisha! Isip ng malalim ngayon ay nang dahil lang sa sinasabi mong mo at pangangailangan mo, ito ang resulta ng ginagawa mo. Solomon, ang gusto kong malaman, matapos mong nakitang nagkakagulo ang lahat ng babaeng ito para sa'yo, hindi mo ba naisip na napakalaking gulo itong pinasok mo? Sinong pipiliin mo sa apat? Asawa ko po. Sino? Asawa ko. Paano kung hindi na ikaw ang piliin niya? Wala na po ang magagawa ron kung ayaw pindisyon. Mukhang kailangan ng matinding paliwanagan ang ating mga bisita ngayon at tanging trio tagapayo lang ang makakagawa nun. Hangad nga po namin, sana kahit paano maayos po ang gusot na ito. Wala na po siya. Ayoko na po.
ako yung mag-aano sa kanya. Talaga naman may pagkakataon na napapagod ang puso. Kahit naman ako, di ba sinabi ko naman sa inyo kanina, hindi ko kinakailangan magpaka-raise ka yung anak mo. Pwede siyang matuto na nakagaya ng ginawa mo na marunong magmahal. Ganyan yung tatay. Anong klaseng ugali ang makukuha ng anak mo sa ganyan? Kamusta po, Attorney John, ang naging counseling natin sa ating mga bisita ngayong umagang ito po? Chang, although sang-ayon po kay Jennifer ay hindi mahihirapan po siya magpatawad, pero pinaliwanag po natin kay Umon ang mga nagawa niyang pagkakamali. Ano po, sabi ko nga po sa kanya, ang isa pong babae, kinakasama mo man yan, asawa mo, or kaibigan mo yan, ay may karapatan po yan sang-ayon sa ating batas na hindi po dapat saktan, abusuhin, pahirapan. Ano po, kaya nga po nagkaroon po tayo ng batas, yung Republic Act 9262 na nagpapataw ng kaparusahan sa mga lalaki na mga abuso sa mga babae. Ano po, sabi po naman ni Omon, hihingi raw po siya ng patawad kay Jennifer. Pero ilang beses na pala po niya ginawa yung kay Jennifer, kaya po, although sabi ko pa rin po sa kanya, gawin po niya lahat para po mapatawad siya ni Jennifer. Kay Trisha naman po, ipinaliwanag po natin sa kanya na mali din po ang ginawa niyang pananakit kay Lenlen. Sapagkat ito po, kahit pa po sabihin natin na si Lenlen ay ganyan, babae pa rin po siya na meron po siyang karapatan. Ano po, at dapat po hindi sinasaktan ng babae. Yun lamang po, Chang. Maraming salamat po. Sa mga pangyayaring ito, siguro si Jennifer ay napagod na ang kanyang puso. Dahil, alam nyo, itong pangyayaring to, hindi po ito yung sabihin yung 3 beses lang na nangyari. May higit pa ho sa 10 na nangyari ito sa buhay ni Jennifer, pero palaging iniisip niya ang kanyang anak. Sabi ko, Jennifer, hindi mo kailangan ikaw ang mag-explain at magpapaliwanag sa iyong anak na kung bakit ganyan ang tatay niya, dahil kasi palagi daw ang kanyang kinatatakot siyang na hindi niya kayang sabihin sa kanyang anak na asan ang tatay mo, bakit wala yung tatay ko. Unang-una, marami kang kakampi. Ang kakampi mo, yung biyenan mo, kapatid ng kinakasama mo, at napakalaking bagay yun dahil kasi sila nga ang tumutulong sa'yo. Alam mo sana, intindihin mong maigi, Umon. Huwag mong sasabihin na may sarili kang buhay at hindi mo pinapakinggan ng nanay mo. Magugulat ka pag ikaw ang nagkasakit sa ginagawa mo. Kanino ka tutungo? Hahanapin mo yung nanay mo, yung kapatid mo, yung kinakasama mo, tulungan na humihingi ka ng tulong. Pag-isipan mo maigi yung ginagawa mo, pag na-realize mo na lahat yung ginagawa mo mali, siguro dun mo makikita na dapat ayusin mo na ang buhay mo. Gaya rin ng gagawin mo, Lenlen, Trisha, Romalis, ayusin yung mga buhay nyo para maging mabuting tao kayo. Isang salita at kataga ang lumabas kanina sa mga bibig pong mga babae nito at po ni Teresa. Ano po ang salitang ito? Ang gusto. Sabi ni Roma na tinukso niya itong si Umon dahil gusto niya. Sabi naman ito ni Lenlen, nangyari ito dahil gusto niya. At ganon din, itong si Teresa, nagkaroon sila ng relasyon dahil mapagmahal daw itong si Solomon. So napapasok pa rin yung sinasabi nating gusto. At ito naman si Jennifer, pinababayaan niya at pinayagan niya makabalik o doon pa rin sa kanya si Solomon dahil gusto niyang manatili doon si Solomon dahil sa kanyang anak. Nais ko lang iparating sa inyo, nakakaiba po may diferensya po at may pagkakaiba ng gusto at karapat-dapat. What you want and what do you deserve. Yan po ang dapat nating bigyan ng halaga. Dahil gusto niyo itong lalaking ito, pero tanungin niyo ang sarili niyo, karapat-dapat ba siya sa inyo? Diba? Ganon din. Ganon din sa'yo, Jennifer. Gusto mo siyang manatili sa'yo, pero karapat-dapat ba siya sa iyong pagmamahal dahil naging traidor, naging taksil siya? Mag-isip-isip ka. So, dapat ay magkaroon ng solusyon, magkaroon ng katuparan po ang ating mga hangarin. Hindi lamang kung anong gusto natin,
kung ano ang karapat-dapat mangyari sa buhay natin sa tulong ng Diyos. Salamat po. Thank you very much sa ating trio tagapayo. Alam mo, Solomon, marahil nangyari ito na nagkaharap-harap kayo ngayon, nagkita-kita kayo, nagkaalaman na, dahil merong kailangan kang matutunan. Di ba minsan sinasabi natin, nakikita natin ang kahalagahan ng isang tao kapag wala na siya. Mukhang sa counseling pa lang, sinabi na ni Jennifer na ang desisyon niya ay huwag na munang makipagbalikan sa'yo. Tama ba ako, Jennifer? Opo. Bakit? Kasi po, pag nakipagbalikan po pa rin ako sa kanya, ganun lang din po yung mangyayari. Maglulukuhan na lang po kami. Ayoko na po talaga. Lalayo na lang po kami ng anak namin. Solomon, gusto kong liwanagin sa'yo na hindi namin tinuruan si Jennifer na maging ganon ang kanyang desisyon. Yun ay lumabas at naging resulta base sa mga ano? Base sa ano, Solomon? Sa mga nagawa pong mali. Base sa mga nagawa mo. Kasi napag-alaman namin during counseling, hindi lang pala si Trisha, hindi lang si Lenlen, hindi lang si Roma. Mahigit 15 ng babae ang pinatulan mo. So, hanggat hindi mo to natututunan na makinig sa kapatid mo, sa mga magulang mo, tama ang sinabi ni Doktora Solomon. Baka pag dumating ang araw na magkaproblema ka at magkasakit ka, sino ang tutulong sa'yo? Asawa ko po. Ayaw na nga niya sa'yo eh. Ayaw na nga muna niyang makipagbalikan. Alma, anong mensahe mo sa iyong kapatid na si Solomon? Bahala na po sa buhay niya kung anong gawin niya. Sa ako, pagod na rin ako ng pang-aaral sa kanya. Tapos na rin. Ayoko na rin po. Tama na po yun. Yun lang po. Pero kayo naman, patuloy niyong tutulungan si Jennifer at yung pamangkin mo. Opo, para po sa anak lang po niya. Yun lang po. Salamat kung ganun. Maswerte ka, Solomon, at mabait ang ate mo at ang mga magulang mo. So, paano na ngayon, Solomon? Magtatrabaho na lang muna po na maayos. At tutuparin ko rin po na magbabago po para sa kanya po, para sa anak pa namin. So, Jennifer, gagawin daw lahat ni Solomon. Magbabago siya. Handa ka bang antayin yun? Ayoko na po. Ayoko na po talaga. So, paano, Solomon? Hindi man namin nagawang magkabalikan kayo ni Jennifer, pero kailangan mo kasing trabahuhin talaga yon. Yon ay wala na sa amin. Ikaw na ang gagawa nun. Wala pong gagawa doon. So, paano si Trisha? Iiwasan lang din po sila. Si Lenlen? Gano'n na rin po, iiwasan lang din po ako. Si Roma? Iiwasan na po ako sa kanila. Iwasan mo na lang din. Tingin ko ang agimat mo, yung patilya mo eh. Bawasan mo kaya? At ang anak ninyo ay lalaki, hindi ba? Kung di ako nagkakamali. So, Solomon, medyo, ano yun ha? Malaking responsibilidad yun. Hindi yung pagiging babaero ang dapat ituro natin sa ating anak. So, sana nakita mo yung kahalagahan na yun. At sana kahit paano, nakatulong kami sa inyo na maliwanagan kayo at medyo mag-iba pa ang kwento ng bawat buhay ng isa sa inyo. So Jennifer, hangad pa rin namin na dumating ang isang araw ay mapatawad mo si Solomon. Kung hindi man kayo magkabalikan, ay maging magkaibigan kasi meron kayong nagkokonekta sa inyo eh. At yun ay ang anak ninyo. So kung kaya nyo maging mabuting magkaibigan, kailangan nyong gawin yon para sa bata. Salamat sa pagtitiwalang binigay nyo sa amin dito sa Face to Face. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ang ating natutunan sa isyong ito. Ang pagpapatawad po ay isang bagay na hindi biro-biro lang. Ito po ay isang bagay na napakahirap ibigay, lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay ang pinili mong mahalin ng habang buhay. Pero dahil nga sa mahal natin sila, patuloy ang pagbibigay natin ng tawad at kung minsan nga,
ito ay nauubos na. Dahil ang kasalanan ay paulit-ulit lang din. Tandaan po sana natin na tayo ay tao lang at dumarating ang oras na napapagod o pagod na rin tayong magpatawad sa mga kasalanang lagi-lagi namang ginagawa. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kahit gaano kabait ang isang tao, darating din ang oras na masasagad at mapupuno ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsama niyo sa amin. Siyempre pa, kay Hans Martel, aking co-host. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, tagapayo. Sa lahat ng mga sausawera at sausawera natin dito sa Barangay 704, Zone 44, Malate, Manila. Salamat po mga kasausawan. Mahal namin kayo at mabuhay po kayo. Sa lahat ng ating mga bisitang nagtiwala po para ibahagi ang kanilang kwento ng buhay. Salamat din po. At bago lang tayo tuluyang magpaalam, nais lang po naming pasalamatan si Honorable Mayor Alfredo S. Lim ng City of Manila. Mr. Ricardo de Guzman, ang Chief of Staff mula sa Office of the Mayor. Attorney Renato de la Cruz, City Legal Officer ng Manila City Hall. Ms. Leslie Lee ng Cherry Motors. Kay Mr. Su Chung Chang ng Cherry Motors. At kay Architect Ayon Paredes. Thank you very much po sa inyong lahat. Mga kapatid, ituloy-tuloy lamang po ninyo ang pagwagayway ng face-to-face flag bilang katunayan na ang aming programa ay nakadayo na dito sa inyo at kami po ay inyong nakabarangay na. Tutukan at abangan po ninyo kami sa mga darating pang araw kung saan barangay namin kayo dadayuhin para makipag face-to-face para pag-usapan at ayusin ang inyong mga problema. One barangay, one region, one island at a time. Mula naman po dito sa Barangay 704, Zone 44, Malate, Manila. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang na lagi pong nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, to see is to believe. Mayroon ako nakikita. Naman sa nakita, si mother-in-law ayaw maniwala. Mga anak mo, mga malalandi. Babae? Opo ka? Wala! Kasi nga, nakita ko silang nagkahalik. Sabay talikod, may hiwalay ang mga nguso. Paano daw kasi paniniwalaan kung lasing? Gano'n na yung kita mo sa mga bagay ba? Gano'n kadalas tayo umiinom nun? Loob na 1 linggo po. 1 beses lang po ako pumapalya. So, ilusyon o totoo ang kanyang nasaksihan? Noong hapon na po ba yun, may naganap po bang... Face to Face, ngayong Huwebes, 10:03 a.m. Dito lang sa TV5.